Welcome. Hindi talaga nakakalimutan ng North Korea na magulat ang mundo. Kahit nasarado ito sa mga ordinaryong turista at malabong makakita ng mga larawan mula doon sa Instagram, paminsan-minsan may lumalabas pa ring interesanteng impormasyon tungkol sa North Korea. Ang panonood ng foreign movies o pakikinig sa foreign music ay maaaring magdala ng mga mamamayan ng North Korea sa kulungan. Noong 2015, iniutos ng diktador ng North Korea na si Kim Jong-un ang pagkawasak ng lahat ng cassette tapes at CDs na may mga kantang bawal upang maiwasan ang dissent. Hindi maaaring tumawag ang mga mamamayan ng North Korea ng international calls dahil ito ay itinuturing na krimen. Ayon sa mga ulat, noong 2007, isang boss ng pabrika sa North Korea ang binitay sa harap ng 150,000 tao matapos akusahan na gumawa ng international calls gamit ang 13 telepono na inilagay sa basement ng pabrika. Ang pagtulong sa isang pulong kasama si Kim Jong-un ay itinuturing na kawalan ng katapatan sa leader at maaari ring magdala ng parusang kamatayan. Ayon sa mga ulat, noong 2015, ang Defense Minister ng North Korea na si Yoon Yong-chol ay pinatay gamit ang anti-aircraft fire sa harap ng 100 tao dahil sa pag-ugali tulad ng pagtulong sa presensya ni Kim Jong-un. Kung may nagkasala sa North Korea, hindi lang siya ang mapaparusahan, kundi pati na rin ang kanyang mga magulang, lolo't lola, at mga anak. Ang malupit na batas na ito ay ginawa upang pigilan ang mga tao na tumakas mula sa kulungan. Ang lahat ng lalaki at babae ay may limitasyon sa pagpili ng haircut, 18 para sa mga babae at 10 para sa mga lalaki. Ipinagbabawal ang ibang hairstyles. Noong 2013, ipinakilala ni Kim Jong-un ang batas na ito at hindi kasama ang kanyang hairstyle sa listahan dahil gusto niyang panatilihin itong kakaiba at walang sinuman ang pwedeng magkopya. Binago ng gobyerno ng North Korea ang mga basketball games. Halimbawa, ang slam dunk ay may 3 puntos, hindi 2. Ang 2-point shots sa huling 3 minuto ng laro ay may halagang 8 puntos. Kapag 3 beses kang nag-miss, mababawasan ka ng 1 puntos. Gusto ni Kim Jong-un na ang mga pinakamatagumpay, mayaman, at makapangyarihang tao lang ang nakatira sa Pyongyang, ang kapital ng North Korea. Kinakailangan ng express permission para manirahan sa kapital. Ang mga estudyante ay kailangang magbayad para sa kanilang desk at upuan dahil hindi ito sakop ng school fees. Sa North Korea, ang Biblia ay itinuturing na simbolo ng Western culture at bawal ito dahil kaya nitong baguhin ang mga tao. Isang Christian woman na namimigay ng Biblia ang inaresto at pinatay noong 2014 na. Si Jeffrey Fowl, isang American citizen na nagtour sa North Korea, ay inaresto at ikinulong ng 5 buwan. Dahil nakalimutan niyang iwan ang Biblia sa banyo ng isang restaurant sa Chongjin, walang iPhones, o laptops mula sa mga nabanggit na brands para sa mga North Koreans. Alam ng mga tao ng bansang ito na ang tungkol sa electronics at technology ay tinatago ng gobyerno dahil sa kanilang isolation policy.